Nagsimula ang pelikula sa dalawang batang lalaki, sina Ki-hon at Jang-ho, na sinundo ang kanilang kaibigan na si Jun-sok, na kalalabas lang mula sa kulungan pagkatapos ng 3 taon na pagkakakulong. Lumalabas na 3 taon na pala silang magkasama sa pagnanakaw, at si Jun-sok lang ang nahuli. Mayroon na lamang silang $2,000 na natitira mula sa ninakaw na pera, na ikinagulat ni Jun-sok. Habang nasa kulungan, nagkaroon siya ng mga kaibigan na nagsabi sa kanya na maaari siyang umalis sa Korea para sa isang isla na kahawig ng Hawaii kung magdala siya ng $200,000. Ito ang pangarap niya noong bata pa, na gustong tuparin ang kagustuhan ng kanyang ina na mamuhay siya ng mapayapang buhay sa Hawaii. Gayunpaman, ang pangarap na ito ngayon ay tila nasira. Bumisita siya sa tindahan ng kanyang ina kung saan nakita niya ang larawan ng kanyang ina. Lumala ang kondisyon ng tindahan dahil sa patuloy na kaguluhan at protesta. Nagtungo ang tatlong magkakaibigan sa isang illegal gambling house kung saan nilalaro ang iba't ibang laro. Napansin ni Jun-sok ang malaking halaga ng pera sa isang lugar, at nakilala niya ang isang batang lalaki na nagngangalang Hae Sang-so. Si Jun-sok ay nagpahiram ng pera kay Sang-so, ngunit sa gitna ng kaguluhan, lumala ang sitwasyon sa pananalapi ni Sang-so, at hindi niya mabayaran ang $10,000 na inutang niya. Dahil alam ni Jun-sok ang kanyang suliranin, napagtanto ni Jun-sok na ang pera ay hindi isang opsyon para sa kanya. Sa halip, iminumungkahi niya na maaaring makatulong si Sang-so sa ibang paraan. Napag-alaman na nagpaplano sila ng pagnanakaw sa gambling house kung saan nagtatrabaho si Sang-so. Naiwan na walang ibang pagpipilian, at ubilis siyang sumang-ayon. Gayunpaman, si Ki-hon ay hindi kasama sa plano. Naniniwala siya na ang gambling house ay nakatali sa mga mapanganib na gangster, at maaaring magdulot ito ng kamatayan. Ang kanilang buhay ay nasa panganib. Iginiit niya na dapat nilang e-target ang isang bangko para sa isang mas ligtas na pagnanakaw. Bilang tugon, itinuro ni Jang-ho na ang pagnanakaw sa isang bangko ay makakaakit ng atensyon ng mga pulis, habang ang pera mula sa gambling house ay hindi masusubaybayan. Si Ki-hon ay nanatiling hindi kumbinsido, at ipinaalala ni Jang-ho sa kanya kung paano nakulong si Jun-sok dahil sa kanilang krimen 3 taon na ang nakakaraan, upang maprotektahan silang dalawa. May utang sila kay Jun-sok para sa kanyang sakripisyo, at ito ang nagudyok kay Ki-hon at Jang-ho na sumang-ayon sa planong pagnakawan ang gambling house. Nagsisimula ang kanilang pagpaplano, at nagsimula silang magsagawa ng drawing sa paligid ng gusali. Kumuha sila ng mga larawan, upang masuri ang bilang ng mga security camera at matukoy kung gaano katagal bago tumugon ang mga gwardya sa isang alarma. Matapos kalkulahin ang lahat ng mga detalye, napagtanto nila na mayroon lamang silang 5 minuto upang makapasok, magnakaw, at makatakas. Itinuro ni Jun-sok na hindi nila magagamit ang pangunahing pasukan, dahil ito ang tanging entry point, at inaasahan. Sa halip, nagpasya silang dumaan mula sa bubong, isang hindi gaanong inaasahang ruta para sa mga magnanakaw. Sa kanilang paghahanda, kailangan nila ng malaking bilang ng mga baril. Bumisita si Jun-sok kay Bong-sik, isang nagbebenta ng mga armas, at nakakuha ng mahalagang baril mula sa kanya. Nananatiling walang kamalayan si Bong-sik sa kanilang intensyon na puntiryahin ang illegal gambling house para magnakaw. Isang nakamamatay na gabi, sinimulan nilang tatlo ang kanilang mapangahas na pagnanakaw, na dumadaan sila sa bubong ng gambling house. Sa una, si Jun-sok ay nakaranas ng takot, ngunit mabilis niyang inipon ang kanyang tapang, at puwersahang pumasok sa loob, pinadapa ang lahat sa loob. Siya ay nagpapatuloy upang harapin ng isang babae, hawak ang kanyang baril, at hinihiling na ilagay niya sa isang bag ang lahat ng pera. Gayunpaman, sa isang sandali ng gulat, ang batang babae ay nag-activate ng alarma, napagtanto na mayroon silang limitado na oras upang makumplito ang kanilang pagnanakaw, dahil sa malaking halaga ng pera na kasangkot. Matagumpay na makuha ang pera, gumawa sila ng kanilang pagtakas. Gayunpaman, dumating ang mga gun sa pinangyarihan, nakita sila mula sa rooftop. Sa isang desperado na kilos upang makatakas, nagawa nilang iwasan ang mga humahabol, at tumakas sa isang alternatibong ruta. Pagdating sa kanilang sasakyan at pagkalayo, naglaan sila ng ilang sandali upang muling magsama. Lahat ng tao sa kotse ay nagtataka kung nakuha ni Jang-ho ang hard drive dahil naglalaman ito ng video footage na nakuna ng lahat ng camera sa loob ng gambling house. Ipinakita niya ang hard drive, at pagkatapos kumpirmahin, ang grupo ay sumabog sa pagdiriwang, na tuwang-tuwa sa tagumpay ng kanilang makabuluhang pagnanakaw.
Ipinakilala kami sa isang mapanganib na indibidwal na nagngangalang Han, na nakatanggap ng tawag mula sa may-ari ng gambling house. Ipinapaalam ng may-ari na ang ninakaw na hard drive ay naglalaman ng mga video ng mga pagpupulong na kinasasangkutan ng mga maimpluwensyang indibidwal. Kung ilantad ang mga video na ito, lilikha ito ng malalaking problema para sa mga kasangkot. Inihayag din ng may-ari na ang perang ninakaw ay hindi partikular na mahalaga, dahil hindi nila nakuha ang pangunahing vault, kumuha lang ang mga magnanakaw ng pera mula sa labas. Dahil dito, ang ninakaw na pera ay hindi gaanong nakakabahala sa kanila. Sa pagkilala sa kalubhaan ng sitwasyon, si Han ay may tungkuling habulin ng 4 na indibidwal na nagnakaw ng hard drive upang maiwasang mabunyag ang mga nilalaman nito. Susunod, ibinigay ni Jun-sok ang kanyang bahagi ng ninakaw na pera kay Sang-so, at inanyayahan siyang sumama sa kanila. Gayunpaman, tumanggi siya, na nagpapaliwanag na kung hindi siya magtrabaho sa parehong araw ng pagnanakaw, agad siyang magiging sospek, dahil nagpahinga siya dati para sa ibang aktibidad na kriminal. Umalis silang 3 sakay ng kotse, at ang susunod nilang destinasyon ay ang bahay ni Ki-hon. Sa grupo, si Ki-hon ang may pamilya, habang kapwa-ulila sina Jung-ho at Jun-sok. Ang kanilang plano ay magpalipid ng isang araw sa bahay ni Ki-hon, at pagkatapos ay umalis sa isla sakay ng bangka sa susunod na araw. Samantala, si Han, ang killer na binayaran ay pumunta sa lalaking nagbenta ng mga baril sa grupo. Tinanong siya ni Han tungkol sa kinaroroonan ng grupo, ngunit nanatiling tahimik ang lalaki. Dahil sa pagkabigo, si Han ay nagpatuloy na alisin ang lahat ng mga kasama ng lalaki, at pinagbantaan siya ng baril, na nagudyok sa lalaki na tumakas sa takot. Sinubukan ng lalaki na makipag-ugnayan kay Jun-sok, ngunit sa kanilang pag-uusap, hindi sinasadyang ibinunyag ni Jun-sok ang kanyang lokasyon. Ito ay humantong sa pagsubaybay sa kanya ni Han. Pagkatapos ng tawag, naghinala na si Jun-sok, at nagpa siya na pumunta sa isang hotel kasama ang kanyang mga kaibigan para sa kaligtasan. Susunod, bumalik si Sang-so sa kanyang trabaho kung saan ang lahat ng mga waiter ay nagtitipon. Habang nagiging mapanganib ang sitwasyon, napagtanto niyang hindi na siya maaaring manatili doon. Sinasamantala niya ang pagkakataong makawala, sa ilalim ng pagkukunwari ng pagpunta sa banyo, at mabilis na tumakas. Tumungo siya sa tindahan kung saan nakatago ang kanyang pera. Habang kinukuha niya ang kanyang pera, dumating si Han at agad siyang binaril. Samantala sa hotel, may nakakagambalang panaginip si Jun-sok tungkol sa pagkamatay ni Sang-so. Ang panaginip na ito ay nag-iiwan sa kanya ng matinding pagkabalisa. Sa paglabas ng kanyang silid at pag-upo sa dining area, tinangka ni Jun-sok na tawagan siya, ngunit ang kanyang telepono ay nagring muli sa mesa. Iniwan siya sa pagkabigla, na pagtantong ibang tao ang may hawak sa telepono ni Sang-so. Sa takot, nagmamadali siyang bumalik sa kanyang silid, at nagpas siyang tumakas kasama ang kanyang kaibigan. Naghahanda sila sa pamamagitan ng pagsusuot ng bulletproof jacket sa loob ng kanilang sasakyan. Mas tumitindi ang banta sa kanilang buhay. Habang sinusubukan nilang tumakas, nagkaroon ng isyu ang kanilang sasakyan, marahil ay mayroong sumisira nito. Sa kanilang pagmamadali, iniwan nila ang hindi gumaganang sasakyan, at lumipat sa ibang sasakyan. Pagkatapos ng ilang mabilis na pag-iisip, pinaandar nila ang bagong sasakyan at nagpatuloy sa kanilang pagtakas. Gayunpaman, biglang naabutan sila ni Han, at pinaputukan ang kanilang mga sasakyan. Sa putukan, isang bala ang tumama sa balikat ni Jang-ho. Nabangga ang kanilang sasakyan sa isa pang sasakyan, na humantong sa isang magulong eksena. Lumapit si Han sa kotse ni Jun-sok kung saan walang malay si Ki-hon. Sa pilitang inalis ni Han si Jun-sok sa sasakyan, na puno ng takot at pangamba, ay pumikit at hindi makaharap sa paparating na kamatayan, habang itinutok ni Han ang kanyang baril sa kanya. Sa pagmamasid sa kanyang matinding takot, binigyan siya ni Han ng 5 minutong pagtakas, at sinabi sa kanya na maaari siyang tumakbo. Sinamantala ni Jun-sok ang pagkakataong ito at nagawang magmaneho papunta sa ospital kung saan ginagamot si Jang-ho. Ngayon sa ibang lungsod, naniniwala sila na ligtas sila mula kay Han, dahil si Jang-ho ay nasa mahinang kondisyon. Plano nilang umalis kinaumagahan. Gayunpaman, sa gabi, habang natutulog si Ki-hon, nananatiling mapagbantay si Jun-sok. Napansin niyang natagpuan na sila ni Han. Mabilis, ginigising niya sina Ki-hon at Jang-ho, at gumawa sila ng galit na pagtatangka na tumakas. Nakita sila ng killer at pinaputukan, ngunit unti-unti silang nakatakas at naabot ang kanilang sasakyan.
Ang walang humpay na pagtugis ni Han ay nagpapatuloy. Habang tumatakas sila sakay ng kotse, napagtanto nila na pulis pala ang tunay na may-ari ng sasakyan. Gayunpaman, patuloy silang nagmamaneho sa kotse. Sa kanilang pagtakas, nakatanggap sila ng tawag mula kay Han. Si Jun-sok, desperado na tapusin ang sitwasyong ito, ay nag-aalok na ibalik ang lahat ng ninakaw na pera, sa pag-aakalang siya ay isang pulis. Tinanong niya kung bakit sila tinutugis ni Han, at handa siyang sumuko sa pulisya at ng kanyang mga kaibigan, bilang kapalit ng kanilang kaligtasan. Gayunpaman, tinanggihan ni Han ang alok na ito, ipinaliwanag na kapag sinimulan na niya ang trabaho, tatapusin niya ito hanggang sa wakas. Hindi mahalaga sa kanya kung makulong man sila o hindi, walang humpay at hahabulin sila kahit anong mangyari. Napagtanto ni Jun-sok na kung isusuko nila ang kanilang sarili sa mga pulis ay walang saysay, dahil determinado si Han na patayin sila. Napagtanto rin niya na ang paghingi ng tulong sa pulisya ay walang saysay, dahil maaari rin silang masangkot sa sitwasyon. Patuloy niyang iniiwasan si Han, at kalaunan ay nakahanap siya ng isang bakanteng apartment. Mula roon, nakipag-ugnayan siya sa kanyang kaibigan, na nag-aayos ng kanilang paglalakbay sa isla. Ipinaalam sa kanya ng kaibigan na kahit magmadali sila, makakarating lamang sila sa kanilang destinasyon sa susunod na umaga, at kailangan nilang magpalipids ng isang gabi sa apartment. Sa ibang lugar, ang kapatid ni Bong-sik, si Bong-soo, ay naghahanap ng paghihiganti para sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Determinado siyang gawin ang mga bagay-bagay sa kanyang sariling mga kamay, at kasama ng kanyang mga kasamahan, na nilalabanan si Han. Naranasan ni Ki-hon ang isang nakakabagabag na panaginip na nag-iiwan sa kanya ng pagkabalisa tungkol sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Sa pag-aalala sa kanilang kapakanan, mabilis niyang tinawagan ang kanyang ina. Gayunpaman, nang matawagan niya ito, nalaman niya na ang kanyang pamilya ay nasa isang mapanganib na sitwasyon, at ang kanyang ina ay nasa estado ng takot at pagkabalisa. Ang pagkaunawang ito ay nagpapataas sa kanyang pag-aalala na may malubhang mali. Ang ina ni Ki-hon ay umiiwas sa paglalahad ng labis sa telepono, at sinabi lamang sa kanya na manatiling ligtas kahit nasaan man siya. Naalarma sa pag-uusap na ito, mabilis siyang bumili ng kotse at nagmamadaling pumunta sa kanyang tahanan. Nang makita niya si Jun-sok sa labas ng kanyang apartment, sinasabi ni Ki-hon na hindi na siya makakasama sa kanilang paglalakbay, dahil kailangan niyang pumunta sa kanyang pamilya. Kasabay nito, umalis siya sa grupo upang tugunan ang kagyat na sitwasyon na kinasasangkutan ng kanyang mga mahal sa buhay. Pagsapit ng gabi, muling pumunta si Han sa kanilang lokasyon. Nakita siya ni Jun-sok sa bintana ng apartment, at napagtanto niya ang panganib na kinaroroonan nila. Bilang tugon, kinuha ni na Jang-ho at Jun-sok ang kanilang mga baril, at mabilis na nagpa siya na maghiwalay at tumakas sa iba't ibang direksyon upang maiwasan ang pagtugis ni Han. Pagkatapos maghiwalay, sinubukan nilang paputukan ng kanilang mga armas si Han upang palayasin siya. Gayunpaman, ang kanilang mahinang pagbaril ay nagiging maliwanag dahil ni isa sa kanilang mga bala ay hindi nakatama sa kanya. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, nananatili siyang hindi nasaktan. Sa panahon ng labanan, ang isa sa mga bala ni Han ay tumama kay Jun-sok, na naging sanhi ng kanyang pagbagsak sa lupa. Sa kabutihang palad, ang bulletproof na jacket ay humaharang sa bala ng baril, kaya hindi siya malubhang nasugatan. Bilang tugon nang makita niya ang kanyang kaibigan na nasugatan, si Jang-ho ay nagalit at hinarap si Han, na sinusubukang barilin siya. Gayunpaman, nagawa ni Han na iwasan ang lahat ng kanyang mga bala, at bilang kapalit, binaril niya si Jang-ho ng isa pang bala, na lubhang nasugatan siya. Nagawa ni Jun-sok na iligtas si Jang-ho, at dinala siya sa loob ng isang gusali, ngunit nakalulungkot si Jang-ho ay sumuko sa kanyang mga sugat. Sa sobrang kalungkutan at galit, hinarap ni Jun-sok si Han, pinaputukan siya sa sobrang galit. Binaril din ni Han si Jun-sok, na bumagsak sa lupa. Humakbang si Han, itinutok ang kanyang baril kay Jun-sok. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, bukas ang mga mata ni Jun-sok, at hinarap niya ang kanyang nalalapit na kamatayan ng may determinasyon, na hindi nagpapakita ng takot sa harap ng kanyang kalaban. Nang malapit na siyang patayin, dumating ang isang grupo ng mga lalaking nakamaskara, na pinamumunuan ni Bong-soo, upang patayin si Han. Ilang beses nilang binaril si Han, at nahulog siya sa dagat. Sa madaling araw, sumakay si Jun-sok ng bangka patungong Kentang, Taiwan. Natuklasan niya na nakaligtas si Han, at namatay si Ki-hon nang umuwi ito.
Napagtanto na ang pagtakbo ay hindi magpapalaya sa kanya, si Jun Sok ay sumasailalim sa pagsasanay, nagsanay ng baril, at nagpa siya na bumalik sa South Korea upang harapin si Han minsan at magpakailanman. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.